So, excuse. So, bago matulog, okay, bago tayo matulog, magbo-vlog lang ako about yung sa proper courtesy, no? Kasi, okay, kung talagang gusto nyo makatulong, dapat willing kayong magtrabaho behind and let other people work. Nag-post ako kanina sa Facebook, sinabi ko na no to quick deals and trust the process. Hindi porket nasa iyo yung bagay na kailangan ng mga tao, gagamitin mo yun to shortcut the process. Hindi pwede ganon. Kasi marami sa atin ng credit grabber. No, ginagrab natin yung credit pero hindi naman talaga tayo yung nag-work. Hindi naman kayo yung nagtrabaho just because nasa inyo yung nasa inyo yung kailangan, you're taking credit from other people that works hard for it. Ang kaibahan lang, nasa inyo yung product at yung nasa inyo yung kailangan at sa amin wala. So kung talagang gusto nyo kami, hindi nyo mo pwedeng sabihin sa isang tao na ito yung kailangan mo. Pero may nasagasaan ka namang ibang tao. 'Di ba? Dapat, if you wanna work with teams and if you wanna work with other people, let them do their job and be accountable for their jobs. Hindi yung basta mo sila aagawan just to satisfy certain individual or just to satisfy the clients, satisfy the beneficiary, sasagasaan mo na yung quote-unquote mga kasamahan mo. And sad to say, yung tinatawag mong BFF, ano ngayon kung matagal pa silang magkakaroon ng kailangan nila? For as long as they know and they are hoping na magkakaroon sila noon at the right time, bakit hindi natin hayaan na mag-push through yung mga ganung bagay? 'Di ba? Kasi minsan tayo no? Ginagrab natin yung credit. Parang binabastos natin yung mga taong along the way. And then sasabihin nyo, kakampi namin kayo. Hindi, mga agaw kayo. 'Di ba? Ang dami-dami yung pwedeng tulungan, bakit yung mga nagtatrabaho lang sa isang PWD organization yung titirahin? Samantalang pagdating dun sa processing o dun sa logistics, wala kayong ma-provide. Sino-shortcut nyo yung process. Sino-shortcut nyo yung process, basta nandyan lang yung paa. Basta nandyan lang yung prosthetic. Pero kung paano, ano yung mga dokumento that led to the prosthetics, hindi nyo alam. 'Di ba? At saka may mga tao rin kasing hindi marunong sumunod sa usapan. Taking advantage na baka nakakalimutan yung napag-usapan. Or hindi naaalala or hindi nire-remind yung pag-uusapan, tinitake advantage niyo yun. So wag naman kayo maging credit grabber. No? Ang dami nyo namang pwedeng maging achievement sa ibang tao. Mamigay naman kayo. Hindi lang naman kayo yung magaling, hindi lang naman kayo yung marunong. At saka, saan ka nakakita? Tinutulungan mo na nga, sisingilin mo pa ng mahal. 'Di ba? Sisingilin mo ng mahal. Ikaw yung maniningil. So bakit hindi mo sila hayaan magbigay out of their own pocket, on their own will? Hindi ka dapat nagre-require na pag sumama ka sa amin, magbabayad ka ng ganito. Hindi. Kasi nasa public service ka. So kung anong ibigay sa'yo, gaano kaliit, gaano kalaki, yan dapat ang ginagawa mo. Kahit sabi mo bigyan ka ng 200 o 150, accept that. Kasi yun yung dapat at
dapat mo lang tanggapin kasi out of their own pocket and out of their free will. Hindi ikaw ang nagdikta. Kasi pag dinigtahan mo yan, dinigtahan mo yung nagsabi ka ng amount, nangungumisyon ka na. Kasi bakit? Meron namang ways para gawing libre yung ibang mga bagay. So, pag abot ka, parang pampalubag loob, abutan ka ng 100 out of your effort. Yun, legal yun. Pero yung sasabihin mong 500, eh di nangungumisyon ka na. And sometimes, yung pangungumisyon natin takes away from our sincerity to serve and help other people. Pag may money involved, hindi na service yun. Business na yun. Kasi may bayad. So, di ba, mag-i-eleksyon. Bawal ang fixer, bawal ang scammer. Bawal ang solotero at solotera. Bawal yan lahat. So sa akin yun lang. Huwag kayong maging credit grabber sa isang bagay na hindi naman kayo nagtrabaho. Oh. Tapos ang masakit pa noon, tatawagin yung BFF. Pero pag wala nang silbi sa inyo, pinapipili nyo na. Or kulang na lang. Diba? Pag na-serve niya na yung purpose niya, anong sasabihin? Mamili ka. Kami o sila. Yun yung masakit doon. Naranasan ko yun. I was asked to choose between them and I was asked to choose between them and between other people. Mas pinili ko kung saan talaga ako. Ang hirap pala no pag hinihingal ako. Ang hirap pala pag wala ka ng silbi, tinatanggal ka na ng palihim by letting you choose. Kasi may kapalit ka na pala. So, yun lang po.